Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sa sarili niya, pumayag si An Menglan sa kahindik-hindik na hiling ni Wu Chen na makakuha ng kapalit ng walang binibigay, na ibig sabihin ay hindi si Wu Chen ang nahulog sa bitad niya, bagkus siya ang nahulog sa lalaki. At sinabi niya, gumagawa na si Wu Chen ng mga paghahanda para sa biyahe papuntang Shanghai. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Sagot ni An Menglan, wala. Maaari mo bang iparating ang mensahe ko kay Mr. Wu, binibining Li? Paalam. Namumula habang sinasabi ito. Sabi ni Li Ruobing, darling, kakaiba ka talaga. 2 araw ka lang nasa Shanghai, pero ibinigay ni An Menglan ang 50% ng shares sa'yo. Karapat-dapat kang tawaging lalaki ni Li Ruobing. Sabi ni Wu Chen, isantabi na muna natin ang usapin kay An Menglan. Susunod kong makikita si Qining. Sabi ni Li Ruobing, kahapon lang sinabi ni Qining na gusto na niyang magkaanak. Ganyan ka ba kadesididong lumikha ng panibagong tao? Sabi ni Wu Chen, araw pa ngayon at nagtatrabaho pa si Qining. May iba akong gagawin. Kung may magtanong, sabihin mo na lang na pinapahatid mo ako ng mga dokumento sa kanya. Tumingin sa labas si Li Ruobing at nagsabi, mukhang may panibagong plano na naman ang mahal ko. Sige, magpakasipag ka na naman. Pagkalipas ng 40 minuto tumingin sa gusali si Wu Chen at sinabi sa sarili, kapag nabuntis si Qining, hindi niya ito maitatago ng matagal kahit gaano pa kasama ang kalagayan ng ama niya. Malalaman at malalaman rin ito. Hindi kailanman isisiwalat ni Qining ang pagkakakilanlan ng ama ng bata, kahit pa ikamatay niya, at maaaring magalit ng todo si Ginoong Su, posibleng maging nakamamatay pa. Sa oras na yon, tiyak nakakalat ang mga chismis at babagsak ang presyo ng stocks ng Jinfu Group. Aabusuhin ito ng mga kakompetensya para makabili ng shares at mawalan ng kontrol sa kumpanya. Mapapahamak si Qining at ang bata sa hinaharap. Habang mag-isa sa elevator, sabi ni Wu Chen sa sarili, ang pagpunta ko rito ngayon ay para pigilan ang lahat ng iyon. Sabi ni Wu Chen kay Xiao Zhang, nandyan ba si Ginoong Su? Gulat na tanong ni Xiao Zhang, pasensya na, sino po sila? Biglang nakita ni Su Qining si Wu Chen at namula habang nagulat, Ginoong Wu. Pagkatapos ay nag-compose siya ng sarili at formal na sinabi, Xiao Zhang, pumunta ka sa finance department at suriin ang accounts natin noong nakaraang buwan kasama ang Huancai Cosmetics. Naguluhan si Xiao Zhang at nagsabi, May account ba tayo na ganoon? Sige, pupunta na ako. Pagkasara ng pinto, mabilis na tumakbo si Su Qining papunta kay Wu Chen sa galak at sinabi, asawa ko, dumalaw ka sa akin. Ang saya-saya ko kahapon lang tayo nagkasundo na magkaanak tapos heto ka na agad. Hindi ka na makapaghintay. Hawak ni Wu Chen ang malambot at maliit niyang baywang at tumitig sa kanya ng malapitan. Sabi ni Wu Chen, nasa kumpanya tayo. Magpigil tayo. Biglang bumukas ang pinto. Si Su Ruiwen, ama ni Su Qining at pinakamayamang tao sa lungsod ng Donghai, ay nagsabi, Qining, may dokumento pa sa pagpupulong kaninang umaga na hindi pa na-finalize. Mabilis na lumayo si Su Qining kay Wu Chen. Nakita ni Su Ruiwen ang nangyari at sinabi sa sarili, kakaiba ang kilos ni Qining at mukhang dahil ito sa binatang katabi niya. Sino kaya ito? Sabi ni Su Qining, itay, siya po si Ginoong Wu Chen. Ginoong Wu, siya po ang tatay ko. Sa isip ni Su Ruiwen, Wu Chen siya ang lalaking sumundo kay Qining sa golf course noon. Naalala niya ang sinabi ni Boss Lu, si Wu Chen ay parang kapatid ko. Kung sino man ang gagawa ng masama kay Wu Chen, ay parang gumawa ng masama sa akin, si Luguang niyan. Sabi ni Wu Yurong, sino ba naman ang gugustuhing makasagupa si Wu Chen kung ganito siya kagaling? Sayang lang, hindi na ako 20 anyos kundi sana ako na lang ang nagpakasal sa kanya. Sabi ni Boss Ma, kamakailan, muntik nang maging magkaaway ang pamilya Tang at pamilya Li dahil muntik nang mapatay si Zhao Guaizi. Si Ginoong Wu ang tumulong para maresolba ang alitan nila. Sabi ni Su Ruiwen kay Wu Chen, kamakailan, naririnig ko na ang tungkol kay Ginoong Wu na bata pa ngunit may potensyal. Pero ikaw at si Qining di. Nakipagkamay si Wu Chen kay Su Ruiwen at sinabi, abala si Ruobing kaya ako na lang ang nagdala ng dokumento para kay Ginoong Su sa ngalan niya. Sabi ni Su Ruiwen, ganoon ba? Qining, ipakita mo sa akin ang mga file. Nagulat si Su Qining at nagsabi, Itay, hayaan mong suriin ko Sabi ni Su Ruiwen sa sarili, kailangan pa bang hanapin ang mga dokumentong bagong deliver lang? Paano kaya naging ganito katanga ang anak ko sa paggawa ng mga bagay?
Malinaw na isang palabas lang ito. Gusto ko makita kung anong nangyayari. Tumingin si Suruiwen kay Wu Chen at nagsabi, huwag nang hanapin ang mga dokumento, Kinying. Ikaw na lang ang mag-asikaso ng kooperasyon sa Huankai. Ginoong Wu, kung wala na kayong ibang gagawin mula nang maipadala ang mga dokumento, bakit hindi kayo makipag-usap sa akin sa opisina ko? Marami akong narinig na kwento tungkol sa inyo, Ginoong Wu Yi. Sabi ni Su Qinying Itay. Si Ginoong Wu at si Binibining Li ay abala. Sabi ni Wu Chen sa sarili, Qinying, ayos lang, huwag kang mag-alala. Sabi ni Wu Chen, sige po, Ginoong Su. Umupo si Suruiwen at nagsabi, Ginoong Wu, hindi ka dumaan dito para maghatid ng mga dokumento, hindi ba? Umupo rin si Wu Chen at nagsabi, talaga nga po, si Boss Su ay siyang pinakamayaman sa lungsod. Hindi ko kayang itago sa inyo. Sabi ni Suruiwen, dumating ka dito para makita ang anak ko gamit ang dahilan ng paghahatid ng mga dokumento at nais itago ni Qinying ang nangyayari. Gusto mo bang magpaliwanag, Ginoong Wu? Sabi ni Wu Chen, si Binibining Qinying ay tumutulong sa akin na magtago ng isang lihim. May kasunduan kami at dahil tinulungan ko siya, hindi siya pwedeng magtaksil sa akin. Sabi ni Suruiwen, lihim. Anong lihim? Sabi ni Wu Chen, hindi ko pwedeng sabihin. Pero si Ruobing po ang nagpadala sa akin dito para tulungan si Binibining Su na ayusin ang mga problema sa Jinfu Group. Sabi ni Suruiwen, alam ba ni Ruobing ang tungkol sa mga usapin ng Jinfu Group na hindi ko alam bilang chairman at nais pa niyang tulungan kaming ayusin ang mga ito. Ang pamilya Li ay sobra na ang pagpapalawak ng kanilang mga kamay, hindi ba? Sabi ni Wu Chen, pangalawang shareholder si Xu Zhenyuan. Sabi ni Suruiwen, si Xu Zhenyuan ay tapat sa grupo. Kahit na medyo may pagkamakapangyarihan, pero gaano karaming mga mahuhusay na tao ang hindi may pagkakaibang katulad niyan. Hindi ko nakikita ang mali sa kanya, ni hindi ko inaakalang gagawa siya ng anumang bagay na makakasama sa interes ng grupo. Sabi ni Wu Chen, tama, wala siyang ginawang masama. Pero hindi ang ginagawa ni Xu Zhenyuan ang magiging problema, kundi ang patuloy niyang pananatili sa Jinfu Group. Naguluhan at nagulat si Suruiwen, ha? Sabi ni Wu Chen, sa nakikita ko na si Binibining Su ay nakakuha na ng suporta mula sa Board of Directors noong nakaraang pagkakataon, dapat ay pina-accelerate na ni Ginoong Su ang proseso. Kaya't siguro si Binibining Su ay magiging chairman na ngayong taon, tama ba? Sabi ni Suruiwen, sinusuggest mo bang magiging hindi kontento si Xu Zhenyuan kapag naging chairman si Qinying? Sabi ni Wu Chen, tiisin na lang ni Xu Zhenyuan ang pagiging isang banta sa hinaharap ni Binibining Su, at para maiwasan ang problema ng factions at power struggles sa mga adjustments ng mga tao, pinakamabuti na ayusin si Xu Zhenyuan ngayon pa lang. Sabi ni Suruiwen, maari ko bang malaman kung paano balak ayusin ni Binibining Li ito? Sabi ni Wu Chen, ipadala si Xu Zhenyuan sa bilangguan o papatayin siya. Nagulat at naguluhan si Suruiwen. Sinabi niya sa sarili, ang tanging bagay na maaaring magdulot kay Xu Zhenyuan ng pagkakulong ay ang nangyari mga dekada na ang nakalipas noong ang sarili niyang kumpanya ay nalugmok sa pamamahala at pumasok sa smuggling kasama ang underworld. Ano namang kinalaman ng pagpapaputok sa kanya? Wala akong narinig tungkol kay Li Ruobing na kumikilos ng ganito. Kahit na tinutulungan niya si Qinying, sobra naman kung papatayin siya. Bukod pa dito, paano kung magkaaway sila ni Qinying balang araw? Ang simpleng pag-iisip lang tungkol dito ay nakakabigat na ulo. Sabi ni Wu Chen, si Xu Zhenyuan ay isang kilalang tao sa ilalim ng lupa. Mas mabuti pang tulungan ni Ginoong Su si Binibining Su na linisin ang pampasabog na ito habang maaga pa. Sabi ni Suruiwen, siya. Kilala. Sabi ni Wu Chen, Ginoong Su, sa pananaw ninyo, si Xu Zhenyuan ay isang malas na tao na nasangkot lang sa underworld at mula nang makuha ng Jinfu ay nagsikap siya. Pero sa katunayan, Bining Su. Nagulat si Suruiwen at sinabi sa sarili, si Xu Zhenyuan ay nasa ilalim ng aking pamumuno ng mahigit sa 10 taon, pero isa pala siyang ganitong klase ng tao. Nagsisinungaling ba si Wu Chen? Sabi ni Suruiwen, Ginoong Wu, sigurado ka ba sa sinabi mo? Sagot ni Wu Chen, madaling mapatunayan ito, wala namang saysay ang pagsisinungaling ko sa ganitong usapin. Sabi ni Suruiwen, kung ganyan siya, hindi talaga siya pwedeng manatiling kasama ni Qinying. Tungkol naman sa eksaktong lokasyon ng inilibing niyang kasintahan. Sabi ni Wu Chen, sa hilagang bahagi ng Industrial Park, sa likod ng ikalimang warehouse ng bagong bahagi ng Tianhe Machinery Factory, pangalawang paradahan mula sa kaliwa, 2 metro sa ilalim sa pagitan ng ikalawa at ikatlong paradahan sa kanan. Sa sarili,
Noong mga panahong ako'y muling nabuhay ng 1,000 taon, nagpunta lang ako bigla para bisitahin si Kinying, kaya sariwa pa sa alaala ko ito dahil ako mismo ang naghukay noon. Sabi ni Suruiwen, Ginoong Wu, bukod sa mga ito, mayroon pa ba siyang ibang paraan upang nakawan ang grupo? Sabi ni Wu Chen, si Boss Su ay tunay ngang si Boss Su. Kapag ayaw mo ang isang bagay, hindi mo ito ginagawa. Kapag gusto mo naman, ginagawa mo ito ng buo. Gusto ko ang estilo mo. Ipagpatuloy natin ang usapan. Isang oras ang lumipas, sabi ni Wu Chen, dahil malinaw na sa inyo ang lahat, aalis na ako. Sabi ni Suruiwen, sige, pakiusap, pakibati mo na lang si Binibining Li. Siya ang nag-asikaso ng mga bagay na ito para sa akin. Habang tinitingnan ni Suruiwen ang kanyang telepono, may tumatawag. Sabi ni Li Ruobing, hello, Tito Su. Sabi ni Suruiwen, hahaha, Binibining Li, katatapos lang ng usapan namin ni Ginoong Wu. Salamat sa pagtulong mo kay Kinying. Hindi mo na kailangang magtago o dumaan sa paligoy-ligoy sa susunod. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Pinaghahandaan ko na ang pag-utos sa mga tao para hukayin ang bangkay dito sa amin. Sabi ni Li Ruobing sa sarili, ha? Hukayin ang bangkay? Kaninong bangkay? Ano na naman ang ginawa ni Wu Chen? Niloloko ba niya si Suruiwen? Pero ano ang sasabihin ko? Wala akong alam. Ay sus! Paano niya nagawang magkamali ng ganito? Sabi ni Suruiwen, hello. Bakit natahimik ka? Binibining Li. Nandyan ka pa ba? Sabi ni Li Ruobing sa sarili, hindi magkakamali si Wu Chen ng ganito kalaki. Dahil ang usaping ito ay konektado sa akin at hindi niya ito ipinaliwanag sa akin bago mangyari, ang tanging layunin ay iparamdam kay Suruiwen na galing sa akin ang impormasyon. Sabi ni Li Ruobing, Tito, andito po ako. Sabi ni Suruiwen, binigyan ako ni Ginoong Wu ng ilang pangalan tungkol sa korupsyon ni Xu Zhenyuan, pero hindi niya binanggit ang mga detalye. Maaari mo ba akong bigyan ng linaw, Binibining Li? Sabi ni Li Ruobing, sa totoo lang hindi rin ako ganoong kasigurado. Tito Su, may meeting po ako na malapit nang magsimula, pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Sabi ni Suruiwen sa sarili, dahil si Li Ruobing mismo ang nagsyasat kay Xu Zhenyuan, bakit siya nagpapanik? Sandali lang, si Wu Chen ba talaga ang nakatuklas ng lahat at hindi si Li Ruobing? Ang nakaraang pagkuha ng kapangyarihan ng Board of Directors para kay Kinying ay nangyari rin kinabukasan matapos siyang isama ni Wu Chen mula sa golf course. Bago iyon, ni minsan hindi ko narinig na may koneksyon sina Kinying at Wu Chen. Ang mga bagong chismis tungkol kay Ginoong Wu sa Donghai City ay hindi lang chismis, dahil sigurado akong hindi lang pagiging manugang ng pamilya Li ang naging dahilan ng kanyang tabumpay. Sa kabilang eksena, may isang kalbong lalaki na naghuhukay ng lupa. Sabi ng kasama niya, boss, nahukay na po namin. Sabi ng kalbong lalaki, may bangkay nga ng babae dito. Sabi ni Suruiwen sa sarili, tama nga ang sinabi niya. Ilene, ang batang ito, si Wu Chen ay talagang ang kahanga-hanga. Samantala, sa kabilang panig. Sabi ni Li Ruobing kay Wu Chen, mahal, huwag ka na ulit magbiro ng ganyan tulad ngayon, paano kung hindi ako nakareact ng maayos? Sabi ni Su Kinying, tama yan, asawa ko. Natakot talaga ako noong muntik na tayong mahuli ni Itay. Sabi ni Li Ruobing, minsan naiisip ko kung wala ka talagang superpowers sa tuwing may ganito kang ginagawa. Sabi ni Wu Chen sa sarili, maaaring hindi rin maganda kung malaman nila ang sikreto ng aking mga kakayahan. Hawak ni Mu Qianqian ang mukha ni Wu Chen at sinabi, ang lalaking ito ay baka nanggugulo lang talaga, Jeleni. Sabi ni Wu Chen, Qianqian, may gusto ka bang sabihin? Gusto mo rin bang magkaanak? Sabi ni Mu Qianqian, bata pa ako, hindi ko pa naiisip yan ngayon. Hinaplos ni Wu Chen ang kanyang noo at sinabi, sige, ikaw na ang nagsabi. Pero para malaman mo, matutulog ako kasama si Ruobing at Kinying ngayong gabi, ikaw na lang ang matulog sa sofa. Sabi ni Mu Qianqian, tinatakot mo lang ako eh. Sabi ni Wu Chen, hahaha, nagbibiro lang ako. Ira the way, Qianqian, may gusto akong sabihin sa'yo. Habang naglalakad sila patungo sa balkonahe, sabi ni Mu Qianqian, ano nang nangyayari? Naging seryoso si Wu Chen at sinabi, Qianqian, ayokong may makarinig ng tungkol sa kung paano tayo nagkakilala ng walang permiso ko. Sabi ni Mu Qianqian, nagkita tayo sa isang bar, nagsimula kang makipag-usap sa akin, at nag-away ka sa ibang tao, maraming tao sa bar noon, at lahat sila ay alam ang tungkol dito. Sabi ni Wu Chen sa sarili, tila hindi niya naiintindihan ang punto. Noon, hindi ko alam na malapit nang magtapos ang muling pagkabuhay,
At sinabi ko kay Kian ang tungkol sa aking 1,000 taon ng muling pagkabuhay ng walang alinlangan. Hindi ito isang lihim na madaling malaman ng iba. Dahan-dahang hinawakan ni Wu Chen ang kanyang ulo at sinabi, "Anyway, basta huwag mong sasabihin sa kahit sino. Kaya mo ba?" Nang pumula si Mu Qianqian at sinabi, "Hehe, kaya ko. Pero may isa kang kondisyon na kailangang pagbigyan." Lumapit si Wu Chen kay Mu Qianqian at sinabi, "Ano yon?" Sabi ni Mu Qianqian, "Ako, Ginoong Wu. Sa Donghai City, gusto ko na pahalagahan mo ako palagi at alagaan mo ako, at sa hinaharap kung ako'y makakaranas ng anumang pagsubok, nandyan ka para tulungan ako." Sabi ni Wu Chen, "Anong malaking bagay yan? Gagawin ko yan kahit hindi mo ako hilingin." Habang hinahaplos ni Wu Chen ang kanyang sabi ni Mu Qianqian habang ipinapaabot ang kamay sa kanyang pisngi, "Totoo, gagawin mo. Kung ganoon, mag-usap tayo ng maayos." Sumimangot si Wu Chen at sinabi, "Pero, kailangan mo pa ring matulog sa kwarto mo ngayong gabi. Gusto ni Kinying magkaanak, kaya hindi maganda kung maglaro ka ng malaking baby game." Habang tinutukoy ni Wu Chen ang mga malalaswang bagay, tumagilid si Mu Qianqian at nagsabi, "Kiai." Pagkalipas ng ilang sandali, sabi ni Wu Chen kay Su Kinying, "Malapit na, Kinying. Bakit hindi tayo magpahinga muna?" Sabi ni Su Kinying, "Hindi ko gusto," habang dahan-dahan at nakakaakit na tinatanggal ang kanyang seda na roba. At sinabi, "Hindi ko pa naalagaan ng maayos ang aking master, na isang seryosong paglabag sa aking tungkulin." At sa ilalim ng kanyang roba ay isang bunny suit. At sinabi ni Su Kinying nang nakakaakit kay Wu Chen, "Master, huwag mong pigilan ang offender na ito na nagkamali. Pakiwalis ako ng malakas at parusahan ako." Hinaplos ni Wu Chen ang kanyang mukha at sinabi sa sarili, "Kakalokohan, sinabi ko kay Qianqian na hindi tayo maglalaro ng malaking baby game ngayong gabi." Mukhang minadali ko ang pagsabi tungkol doon. Sabi ni Su Kinying, "Master, ano pa ang hinihintay mo?" Sabi ni Wu Chen, "Sige, ayos na, hindi na ako magdadalawang isip." Biglang nakaramdam si Su Kinying ng isang mahaba at inilabas niya ang kanyang dila na may kasiyahan. Sa kabilang kwarto, sabi ni Liruobing sa sarili, "Diyanan. Saan galing ang tunog na yon?" Sabi ni Mu Qianqian sa kama, "Wu Chen." Kasabay nito, sa kabilang panig, pagkatapos bumalik mula sa paghuhukay ng bangkay, sabi ni Su Kinying's ina kay Su Ruiwen, "Asawa, bakit ka umuwi ng sobrang late? Hindi maganda ang kalusugan mo, hayaan mo na si Kinying o ako ang tumulong sa iyo sa mga gawain." Sabi ni Su Ruiwen, "Okay lang, alam ko." "Saan si Kinying?" "Sabihin mong pumunta siya dito, may kailangan akong sabihin sa kanya." Sabi ng asawa, pumunta si Kinying sa bahay ni Miss Lee at Wu Chen at hindi pa umuwi ngayong gabi. Nagpadala siya ng mensahe sa chat group ng pamilya kaninang hapon, "Hindi mo ba nakita?" Sabi ni Su Ruiwen, "May kailangan akong asikasuhin kanina, kaya hindi ko pa nakita." "Sandali, saan mo nga sinabi siya pumunta?" "Sa bahay ni Wu Chen." Sabi ng asawa, "Ano ang iniisip mo? Nandoon din si Miss Lee." "Pumunta si anak doon para makita si Miss Lee. Narinig ko na madalas nagta-travel si Wu Chen, kaya bihira siyang nandyan sa bahay." Sabi ni Su Ruiwen sa sarili, paano lahat ng bagay ay konektado kay Wu Chen? Parang may kapalpakan dito. Siguro, sa isang linggo ikakasal si Lu Guangyan sa kanyang unang love, at ang buong komunidad ng negosyo ng Donghai ay magtitipon. Hahanapan ko ng impormasyon tungkol sa taong iyon. Isang linggo ang lumipas habang naglalakad ng maayos sina Wu Chen at Liruobing sa isang event, isang lalaki ang bumati sa kanila, "Tito at tita, nandito na po kayo. Inutusan ako ni Papa na maghintay dito para sa inyo." Sabi ni Liruobing, "Ganun ba, isang malaking pamangkin?" Tumawa si Wu Chen at sinabi, "Hehe, hindi sanay ang tiyahin mo sa ganitong klaseng tawag ng respeto. May kanya-kanya tayong paraan. At saka, hindi mo kailangang laging sundin ang sinasabi ng ama mo." Habang pinagpapawisan ang lalaki at nagsabi, "Ginoong Wu, Binibining Lee, pumasok na po kayo." Ilang sandali ang lumipas, sinabi ni Liruobing, "Darling, bakit hindi tayo pumunta sa lugar na mas kaunti ang tao, para hindi tayo mabigla sa ingay?" Bigla na lang lumapit si Wu Yurong at may dalang 2 baso ng alak. At sinabi niya, "Ginoong Wu, ang tagal nating hindi nagkita. Tagay tayo." Sinabi ni Liruobing, "Wu Yurong, dahil maraming tao ngayon, kung ayaw mong magkaroon ng gulo para sa asawa ko, mas mabuting magpakabait ka." Bumulong si Wu Yurong kay Liruobing habang lumalapit, "Ano nang sinasabi mo? Paano ko naman guguluhin ang lalaki ko?" Sinabi ni Liruobing, "Gusto mo bang makipagsabayan? Bilang isang kabit, dapat may kamalayan ka na isa kang kabit."
Sabi ni Wuyurong, Giray, sa tingin mo ba matutulungan mo ang lalaki mo sa pagiging iyakin? Lumapit sa akin si Suruiwen kanina at nagtatanong tungkol kay Wu Chen. Hindi mo ba naiisip na may kakaiba? Anong sinabi mo? Sagot ni Wuyurong, walang halaga ang sinabi ko, ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gustong gawin ni Suruiwen. Sabi ni Wu Chen, Ruobing, puntahan mo si Qining at sabihin mo sa kanya. Sabi ni Ruobing, may malaki na naman bang nangyayari? Sabi ni Wu Chen, ikaw na bahala. Sabi ni Ruobing, naintindihan ko. Sabi ni Wuyurong, ang asawa ko ay sobrang sweet kay Miss Lee sa harap ng maraming tao, ang sakit sa damdamin, ano bang dapat kong gawin? Sabi ni Wu Chen, Ate Rong, bakit hindi tayo pumunta sa lugar na mas tahimik? Habang nagtataas sila ng baso para mag-toast. At lumakad sila palayo habang sinasabi ni Wuyurong, Bad boy, ilang sandali pa. Sabi ni Wuyurong, ang galing mo namang maghanap ng lugar. Biglang hinalikan ni Wuyurong si Wu Chen at sinabi, Lerenamdi. Sa kabilang banda, ilang minuto ang nakalipas, sinabi ni Suruiwen sa sarili, bakit mag-isa lang si Miss Lee? Nasaan si Wu Chen? Sabi ni Suruiwen, Miss Lee, pasensya na at hindi ko kayo personal na napasalamatan sa nangyari noong nakaraan. Ngayon, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong dalawa ni na Ginoong Wu. Nasaan na si Ginoong Wu? Sabi ni Ruobing, siguro ay nakikipag-usap na tungkol sa negosyo kasama si Wuyurong doon. Sabi ni Suruiwen, mainam, may iba pa akong gustong pag-usapan sa kanya. Hahanapin ko muna siya. Habang bahagyang nakangiti si Ruobing. Ilang sandali pa, sinabi ni Suruiwen sa sarili, sabi ni Miss Lee dito raw, pero wala akong makita. Biglang may narinig siyang mga ungol. Si Wuyurong na tila nasasarapan, mun. Sabi ni Suruiwen sa sarili, ano yang tunog na yan? Biglang nakita niya si Wuyurong na hinahalikan si Wu Chen. Nagulat si Suruiwen at sinabi sa sarili, aba, hindi lang pala biro yung sinabi niyang kung 20 anyos pa siya ay papakasalan niya si Wu Chen. Pero paano naman si Ruobing? Hindi lang ang relasyon nila ang issue dito, paano napaniwala ni Wu Chen ang dalawang makapangyarihang babae na magkagusto sa kanya? Biglang lumingon si Wuyurong at nagsabi, yeah. May tao ba rito? Agad nagtago si Suruiwen. Sabi ni Wu Chen sa sarili, Ruobing, galing mo. Malapit nang matapos. Umalis si Suruiwen habang sinasabi sa sarili, maski si Wuyurong ay napaibig ng isang lalaking 20 taon ang tanda niya. At ang lalaking iyon ay nobyo na ng iba. Kung kumalat ito, buong elite society ng bansa ay magkakagulo. Ang Donghai ay magiging larangan ng gyera ng pamilya Lee at Wu. Hindi ko inaasahang seryoso pala siya nung sinabi niyang kung 20 anyos pa ako, papakasalan ko si Wu Chen. Si Wu Chen na kasama ni Ruobing ay lumingon at pumunta kay Wuyurong. Sandali lang, ang tapang niya. At si Qining ay tumutulong pa na itago ito. Pwede bang sila rin ay gay? Biglang lumitaw si Su Qining at sinabi kay Suruiwen, Daad, sumunod si Mu Qianqian at nagsabi, Tio Su. Sabi ni Ruobing, nahanap na ba ni Tio si Wu Chen? Sabi ni Suruiwen, tiningnan ko sa paligid pero hindi ko siya nakita. Sabi ni Ruobing, tatawagan ko siya ngayon. May isang matandang lalaki na nagsalita mula sa di kalayuan habang nakatingin sa kanyang Chinese na telepono. Uy, tingnan niyo ang bagong trending topic sa Weibo, sabi ng kaibigan niya. Yung dalawang matataas na opisyal ng Shuangqi Real Estate Group sa Shanghai ay naaresto dahil sa pag-upa ng isang mamamatay tao. Nagulat si Ruobing habang nakatingin sa kanyang telepono. Bumulong si Su Qining kay Ruobing, anong nangyayari? Sagot ni Ruobing, napikon ang magkapatid na Qi kay Ginoong Wu dahil kay Xiaodi. Nag-aalala ako na baka madamay siya ng sobra. Sabi ni Su Qining, huwag kang mag-alala, asawa natin siya at wala siyang magiging problema. Sabi ni Wu Chen, ano bang pinag-uusapan niyo? Ruobing, nandito rin si Boss Su. Sabi ni Suruiwen, Ginoong Wu, nalaman ko na ang tungkol sa sinabi mo noong isang araw. Pwede ba nating pag-usapan ito ng kayong dalawa lang? Sumama si Wu Chen kay Suruiwen. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ni Wu Chen kay Ruobing, tara na, mahal, magsisimula na ang kasal ni Kuya Lu. Sabi ni Ruobing, kumusta ang usapan niyo ni Tio Su? Sagot ni Wu Chen, wala akong sinabi sa kanya. Pagkatapos ng kasal, aalis muna ako. Sigurado akong ikaw ang lalapitan niya. Sabi ni Ruobing, pagkatapos ng mahabang paikot-ikot, sa huli, ipinasa mo sa akin ang pinakaabala mong problema. Para kay Qining, wala akong magagawa kundi pumayag. Parte rin ito ng plano mo, di ba? Ang sama mo,
Inamoy ni Wu Chen ang kanyang pisngi at sinabi, kasi ang Ruobing ko ay napakagaling. Inamula si Li Ruobing at sinabi, ikaw talaga Ben. Nang hapon ding iyon, lumapit si Suruiwen kay Li Ruobing at nagsabi, Binibining Li, bakit mag-isa ka? Sumipsip si Li Ruobing sa kanyang tasa ng kape at sinabi, umalis na siya para may ayusin. Sabi ni Suruiwen, tungkol kay Ginoong Wu, sa tingin ko may kailangang tayong pag-usapan. Sabi ni Li Ruobing, Tio, ano po ang gusto niyong itanong? Sabi ni Suruiwen, sinasabi raw na itinuturing ni Binibining Li na idolo si Wu Yurong at labis ang paggalang niya rito. Hindi ko lang alam kung ano na ang relasyon niyo ngayon ni Ginang Wu Yi. Sabi ni Li Ruobing, opo, dati siyang idolo ko. Pero ngayon, para na siyang babaeng mababa ang lipad. Nagulat at pinagpawisan si Suruiwen. Sabi ni Li Ruobing, mukhang alam na rin ni Boss Su ang tungkol sa relasyon ni Ginoong Wu sa malanding iyon. Pinagpawisan si Suruiwen at nagsabing, ibig sabihin alam mo rin. Sagot ni Li Ruobing, mahilig talaga sa babae ang Ginoo kong Wu. Bukod kay Wu Yurong, marami pa siyang iba. Pero ayos lang yon. Sa huli, ako pa rin ang pakakasalan niya. Sabi ni Suruiwen, maraming babae. Ano nang pinagkaiba niya sa Ding Ruilong? Bakit mo tinatanggap ang isang tulad niya? Baka matanda na ako kaya hindi ko na maintindihan. Sabi ni Li Ruobing, dahil kakaiba siya. Tio, hindi mo siya kilala kaya hindi mo maintindihan. Mas malakas si Wu Chen kaysa sa iniisip ng lahat. Isa siyang kamangha-manghang lalaki. Sabi ni Suruiwen, mas malakas kaysa iniisip ng lahat. Huwag mong sabihin isa siyang Diyos na bumaba sa lupa. Habang iniisip niya si Wu Chen na parang anghel. Sabi ni Li Ruobing, hindi, Tio, tingnan niyo ito. Yung insidente tungkol sa Shuangqi Real Estate na pinag-uusapan ngayon ay si Wu Chen ang may pakana. Sabi ni Suruiwen, sila ano ang relasyon nila kay Wu Chen? Sabi ni Li Ruobing, hiningi niya kay ikalawang Tio Tang at kay Kuya Gu na tapusin ito sa loob ng 3 araw dahil ininsulto ng magkapatid na Shuangqi ang isa sa mga babae ni Wu Chen, si Zhuang Xiaodi. Sabi ni Suruiwen, handa ang pamilya Tang at Gu na makipagtulungan sa kanya. Para lang sa isang babae, pinabagsak niya ang isang multibilyong dolyar na kumpanya sa loob ng 3 araw. Sagot ni Li Ruobing, mahal ni Wu Chen ang mga babae niya. Kahit hindi siya nangako ng anuman, mahirap para sa iba na maisip kung ano ang mga nagawa niya para sa kanila. At mukhang may bago na naman siyang galaw. Habang inilabas ni Li Ruobing ang kanyang telepono, lumabas ang balita, superstar Zhu Shenglong ng babae kay Wang Yaoyao, bumagsak ang stock price ng Hezong Media. Sabi ni Li Ruobing, Tio, tingnan niyo ito. Binasa ito ni Suruiwen at nagsabi, anong nangyayari? Para sa alin sa mga babae niya ito ginawa? Sabi ni Li Ruobing, para sa bago niyang kasintahan, si An Menglan. Pinagpawisan si Suruiwen. Sabi ni Li Ruobing, ilang panahon na ang nakalipas, pinuntirya si An Menglan ng Hezong Media sa pamamagitan ng pag-leak ng audio ng bago niyang album at iskandalo tungkol sa pagkakasangkot niya sa talentadong musikero na si Chen Wu, na siya ring si Wu Chen, Yila the Way. Kaya ngayon, si Wu Chen naman ang gumaganti. Sabi ni Suruiwen, Chen Wu. Wu Chen. Sabi ni Li Ruobing, si Wu Chen ay inilalarawan online bilang isang pambihirang henyo sa musika, pero sa totoo lang, parang naglalaro lang siya noon, marahil para lang mapasaya si An Menglan. Sabi ni Suruiwen, kung ganoon, binibining. Pinagpapawisan si Suruiwen habang tinitingnan si Li Ruobing. Tumingin siya sa ibaba at nagsabi, gaano nakatagal? Sabi ni Li Ruobing, hindi pa matagal. Nagsimula ito noong araw na sinundo ni Wu Chen si Qining mula sa golf course. Iyon marahil ang una nilang pagkikita. Sabi ni Suruiwen, nakaharap niya ang asawa ko sa unang pagkikita pa lang nila, at kinabukasan, naagaw na ni Qining ang kapangyarihan sa board of directors. Anong tapang at galing? At sa isip niya habang pinapawisan ng todo, pero magiging kabit lang ba ang magiging tagapagmana ko? Ang Jinfu Group ko na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar ay mawawala lang sa isang lalaki na umaasa sa babae. Hindi maaari. Sabi ni Li Ruobing, Tio, huwag mong sabihin iniisip mong ipag-blind date na naman si Qining para maalis si Wu Chen. Sa palagay ko, mas mabuting huwag mong gawin yon, Tio, dahil maaari itong humantong sa kamatayan. Sabi ni Suruiwen, kalokohan. Ano, kung bilang ama niya ay hindi ko siya payagang maging kabit ni Wu Chen, papatayin niya ako. Sabi ni Li Ruobing, hindi, Tio, hindi mo ako naintindihan. Hindi ikaw, kundi iyong mga tinatawag mong blind dates. Kung sino man ang magtatangkang lumapit kay Qining tiyak na mamamatay.
Sabi ni Su Ruiwen, totoo ba? Mukhang buhay pa naman si Ding Ruilong, hindi ba? O baka naman mas mahalaga si Kinying kay Wu Chen kaysa kay Binibining Li. Sabi ni Liru Obing, si Ding Ruilong hindi na yan aabot sa katapusan ng taon. Ilang araw lang ang nakalipas nang pumunta siya sa Donghai at muntik nang mawalan ng kanang kamay, napilitan siyang tumakas agad. Habang nakatingin si Su Ruiwen kay Liru Obing, sinabi niya sa sarili, yung insidenteng muntik nang maparalisa si Ding Ruilong ay naging malaking usapan. Akala ko'y hype lang ng pamilya Li, pero sa pagkabigla ko, totoo pala. Sa totoo lang, nakipagkita na si tatay kay Wu Chen noon pa, at simula noon, tanging kay Wu Chen na lang siya nakikipag-usap pagdating sa mga usaping pampamilya. At iisipin mong si Ding Ruilong, na kinikilalang pinakamahusay sa henerasyon ng mga batang tagapagmana ng malalaking pamilya, ay hindi man lang kayang talunin si Wu Chen. Sabi ni Su Ruiwen, kapag namatay si Ding Ruilong, magkakaroon ng gulo sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng malalaking pamilya sa bansa. Maaaring umangat o bumagsak ang pamilya Li. Hahayaan niyo bang si Wu Chen ang magdala ng ganitong sakuna? Sabi ni Liru Obing, sa totoo lang, matagal nang nakipagkita si Itay kay Wu Chen, at mula noon, tungkol na lang sa pamilya ang mga pinag-uusapan nila. Sabi ni Su Ruiwen sa kanyang sarili, ibig sabihin tinatanggap na ni Lima Oren si Wu Chen bilang magiging manugang niya. Hindi, ang punto ay hindi lang pagtanggap sa manugang. Ang punto ay kinikilala ni Lima Oren na posibleng si Wu Chen ang may balak pumatay kay Ding Ruilong. Ang pamilya Li ay nakikipag-alyansa kay Wu Chen upang pabagsakin ang pamilya Ding. Sabi ni Su Ruiwen, akala ko isa lang siyang batang pasaway, pero isa pala siyang malaking tao na nakatago. Sabi ni Liru Obing sa kanyang sarili, mukhang natitinag na ang puso ni Tio Su at ang natitira na lang ay unti-unti niya itong tanggapin. Tumayo si Liru Obing at nagsabi, Tio, may iba pa akong kailangang gawin sa kumpanya. Itigil muna natin ang usapan natin ngayon, ituloy na lang natin sa susunod. Sabi ni Su Ruiwen, sige, pag-usapan natin ulit sa susunod. Sabi ni Su Ruiwen sa sarili niya, hindi ako dapat umasa lang sa sinabi niya. Kailangan ko itong siyasatin ng mabuti. Kailangan kong malaman kung anong klaseng tao talaga si Wu Chen. Pagkalipas ng 5 minuto, sa kabilang banda, nakahiga si Wu Chen habang may kape sa mesa. At sinabi niya sa telepono, hello. At Rong? Sabi ni Wu Yurong, sabi ni Liru Obing kay Su Ruiwen ang lahat, at tinanong ako ni Su Ruiwen para mag-dinner ngayong gabi. Ano ba ang ginagawa ni Liru Obing? Ano ang sasabihin ko kay Su Ruiwen? Sabi ni Wu Chen, maging tapat ka lang. Sabi ni Wu Yurong, ang anak ko ay 20 taon na, dapat ko bang sisihin siya sa panghihimasok sa relasyon ng iba? Sabi ni Wu Chen, hindi, Ate Rong, gusto ko lang na maging tapat ka, makikita kita mamaya. Sabi ni Wu Yurong, yanan? Ibig mong sabihin, alam mo na bang tatanungin ako ni Su Ruiwen para mag-dinner ngayong gabi? Nakaisip ka ba ng plano para sa ating tatlo na magsama? Sige, magkita tayo mamaya, 8:00 ng gabi. Maya-maya, bandang 7:40 ng gabi, sabi ni Su Ruiwen, Yurong, ilang taon na tayong magkakilala. Sabi ni Yurong, Brother Su, mahigit 30 taon na. Noong una tayong magkita, ikaw ay 19 na taong gulang pa lang at ako ay nasa ika-4 na baitang. Sabi ni Su Ruiwen, para akong tumanda sa isang kisap mata, Yurong, ang katawan ko ay magbibigay in taon o 2. Si Kinying ay bago pa lang sa grupo, hindi ko siya matuturuan ng marami at hindi ko siya kayang pakawalan. Kaya, Yurong, dahil sa ating pagkakaibigan sa mga nakaraang taon, maging tapat ka sa akin. Ano ba ang nangyayari kay Wu Chen? Si Kinying at ikaw, bakit kayo naging mga kasintahan niya? Sabi ni Wu Yurong, o gwapo siya, Brother Su. Sabi ni Su Ruiwen, sino ba ang hindi nakakalam ng ambisyon mo, Wu Yurong? Tinanggihan mo ang mga pinakamayayamang negosyante sa Asya at mga prinsipe ng langis mula sa gitnang silangan. Pero naging kasintahan mo si Wu Chen dahil lang sa gwapo siya. Sino ang maniniwala sa ganyan? Sabi ni Wu Yurong, Brother Su, bilang kaibigan, gusto ko lang ipayo sa iyo, huwag maging padalos-dalos, lahat ng bagay ay maaaring pag-usapan, huwag magmadali. Sabi ni Su Ruiwen, ang ibig mong sabihin ay huwag ko nang kalabanin si Wu Chen. Sabi ni Wu Yurong, Brother Su, sana magpatuloy ang ating pagkakaibigan, pero kung may mangyaring hindi inaasahan, hindi ko kayang tiyakin na nasa iyong panig ako. Sabi ni Su Ruiwen, nandyan din siya. Mabuti, magkakaroon tayo ng mas bukas na usapan. Pumasok si Wu Chen at nagsabi, Boss Su, nagkita na naman tayo. Sabi ni Su Ruiwen, Wu, talagang binuksan mo ang aking mga mata.
Umupo si Wu Chen sa tabi ni Wu Yurong at nagsabi, Boss Su, masyado mong pinapalaki ang mga bagay-bagay. Ikaw ang ama ni Kinying, kailangan ko lang ipaalala sa iyo na may mga bagay na hindi na mababago kapag narinig mo na. Sigurado ka bang gusto mong marinig? Ipinatong ni Suruiwen ang baso ng whiskey at sinabi sa sarili, isang hayagang pagbabanta. Mukhang hindi mo ako, si Suruiwen, pinapansin. Sabi ni Suruiwen, nakarinig ako na si Wu ay isang broker ng impormasyon, at ang mga pinagkukunan mo ng impormasyon ay umabot pa sa isang medyo misteryosong antas. Nakaka-interes, alam ba ni Wu kung paano ko nakuha ang peklat ko? At ipinakita ang kanyang peklat. Sabi ni Wu Chen, Boss Su, ang peklat na yan ay matagal na. Sabi ni Suruiwen sa sarili, naglabas lang ako ng walang kwentang salita. Ang tanging nakakita at nakakaalam ng dahilan ay ako, ang asawa ko at ang kapatid kong si Tang Deyang. Sabi ni Wu Yurong sa sarili, sinusubok ni Brother Su ang tunay na kakayahan ni Wu Chen. Ang mga susunod na salita ni Wu Chen ang makakaapekto sa huling desisyon ni Brother Su. Sabi ni Wu Chen, 30 taon na ang nakalipas, noong hapon ng ika-8 ng Oktubre, 1990. Su, ikaw na nasa iyong mga unang 20 taon, pumunta ka sa Hilagang Myanmar kasama si Tang Deyang. Sabi ni Suruiwen sa sarili, tamang-tama ang oras, lugar at tao, itong batang ito. Patuloy na nagsalita si Wu Chen, pumunta si Boss Su para makilahok sa pagmimina ng imperial na jade at nagkaroon ng alitan sa ibang grupo ng mga mamimili. Kailangan mong tumakas mula roon kasama si Tang Deyang pero noong gabing iyon, hinabol kayo ng gang. Kung hindi mo pinigilan ang kutsilyo gamit ang iyong kamay, Boss Su, patay na sana kayo. Si Boss Su ay pumutok pabalik para sa sariling depensa at wala nang magawa kundi patayin lahat ng mga tao. Sabi ni Suruiwen, tama, pumatay ako ng tao. Ang mga pangyayari na mahigit 30 taon na ang nakalipas ay sariwa pa sa aking alaala. Sa pamamagitan ng paraan, ano pa ang alam ni Wu tungkol sa akin? Sabi ni Wu Chen, marami, halimbawa, ikaw at si Himejuan, gusto mo bang magbigay ako ng mas detalyadong paliwanag? Habang pinapawisan si Suruiwen at nanahimik. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.